solid naman ang police force behind the president, di ba? So, why will you be threatened by an ordinary citizen who's just expressing his opinion? But more so the president, the former president, napakaraming putik na ibinato dyan hanggang sa international community. Meron ba siyang dinemanda? Wala. Bongbong Marcos. Siya nga, sinabihan siya ni Raul Manuel. Mamamatay tao ang tatay niya at pati siya. Oo, si Percy Lapid. Ikaw ang Percy Lapid. Nagsalita ba ang ating Pangulo? Dapat ka ba dyan manungkulan o hindi? Kasi isa sa batayan na ikaw ay dapat dyan sa iyong posisyon ay dapat hindi ka onion skin. Kung onion skin ka, ay hindi ka nararapat umupo dyan. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Po mga kababayan na ito po investigation stage pa. Ang isinampang na reklamo ni Chief PNP General Acorda laban kay kaibigan din natin ito, si General Johnny Macanas sa kanyang vlog na The General's Opinion. Before po yung kuro-kuro namin, gusto lang po naming ihayag ito. Yung balita sa unang bahagi na nakita ninyo sa video na na-share namin ngayon. Kung wala palang destabilization, bakit kailangan mag-signature campaign at maglabas ng manifesto? Simple lang noon ang pahayag ni Pangulong Duterte. Sabi niya, kung gusto niyo kong tanggalin, huwag na kayo mag-kudeta, sabihan niyo ako. And I will immediately resign to prevent bloodshed and I will surrender power kung anong kagustuhan ng security sector at majority kayo. Pero never natin nakita na naging overacting ang presidente noon, si Rodrigo Duterte, sa anumang mga rumors, haka-haka, chismis, intriga, na pwedeng magkaroon ng galit ang security sector sa kanyang foreign policy involving China in America in the foreign relations aspect. Sabi niya, sige, sabihan niyo ako. Pag mali ako and I deem it necessary na kayo ang dapat mamumuno, huwag na kayo magkudita. I will resign. So bakit kailangan maglabas ito sa PRO 1, Police Regional Office 1? Number 2, hindi ko po itatanggi na kami sa CPP, kami dito sa, SMNI, Laban Kasamang Bayan, kami po ay nagpapasalamat kay General Johnny Macanas, kay Captain Dado Enrique, sa mga vloggers, independent digital media practitioners, pati na po sa mga PMA alumni and graduates na nagpirma, sa mga mamamayan, sa netizens, sa public opinion na dumagsa in favor of SMNI, Ma'am Lorraine, kay Eric, kaya sa nangyayari na panggigipit gamit po ang kapangyarihan ng gobyerno, especially sa House of Representatives. Hindi po namin mababayaran ang aming pagpapasalamat at pagkilala sa inyong naging paninindigan at pakikipagkaisa sa amin. Hindi ko rin po itatanggi sa programang ito na I have a personal friendly relationship also kay Chief PNP General Acorda nang siya'y colonel pa, nang siya po nasa Directorate for Intelligence. Pero kami po ay magbibigay ng aming kuro-kuro as individual commentators sa programang Laban Kasamang Bayan sa online episode na ito. Una po, naniniwala ako, personally, at kami din sa Laban Kasamang Bayan, ang kalayaan at karapatan sa malayang pamamahayag, malayang pagnanalita, freedom of the press, freedom of expression, freedom of speech. Ito po ay mga fundamental na mga karapatan na dapat ay hindi nilalabag at dapat ginagarantiyahan ng batas, ng gobyerno at ng mga opisyal ng gobyerno. Inviolable. Fundamental rights. Yun pong ibig sabihin. So balit ako rin po ay naniniwala na may mga hangganan po ito. Hindi po ito absolute. The way we are also governed by that. Yung cyber law, cyber libel, defamation, oral or whatever nga na pagpapahiya ng tao, yan po ay mga limitations ng batas para po hindi maging absolute ang pag-abuso o hindi maabuso ang karapatan na ito. Pero nauna pong sinabi ng batas, the right to freedom of expression, free press, and free speech are fundamental, inherent, inviolable rights. Nilalagyan lang po ito ng mga limitasyon ng batas, partikular kung paano ito i-exercise under responsibility and accountability of individuals na gumagamit ng ganitong karapatan na dapat alam niya na ito'y matuwid at para sa ikabubuti. Ngayon, hindi po namin saklaw kung ano po ang content ni General Macanas sa kanyang vlog. Why was he being sued for cyber libel? Ang pagkakawa ko, ma'am, nakausap ko si General Acorda
hindi siya tumututol o pumipigil kay General Macanas na magsalita. Kasi pananagutan naman niya yon sa kanyang karapatan sa pagpapahayag at karapatan niya yon. Na-offend daw siya, ma'am. Ito General Acorda, pasensya ka at i-reveal ko dito yung napag-usapan natin ng Lunes ng umaga. Na sinabi mo na bakit gagamitin yung picture ko. Picture ni General Acorda at picture ni General Bronner, Chief of Staff ng AFP, Ma'am Lorraine, Miss Ina Franco, at si General Acorda ay Chief of the Philippine National Police. Sa gitna ang picture ni BBM. At nakalagay parang clickbait o headline na AFP, PNP Generals withdrawing support from BBM, tapos may question mark. Sabi niya, bakit kailangan ilagay ang picture ko doon at picture ni General Bronner para magkaroon ng malicious insinuations na kami ay namumuno sa pag-withdraw ng support sa presidente na aming Commander-in-Chief. So, yun po ang kanyang contention. Kaya sabi niya, unforgivable. Personally aggrieved. Ganon? Ang Was he dating sa concerned kanya, about the national security or what? What yeah, is it? because dahil siya ay Chief of National Police, ang dating na pag hindi na-explain yon at hindi gumawa ng aksyon na legal at nagpatuloy ang pagkalat nito, maglalabas na kinukonsinti niya ang panawagan of withdrawal of support tantamount to withdrawal of their loyalty to the Commander-in-Chief and questionable actions related to the constitutional relations of Commander and Commander-in-Chief. So sabi ko, sir, bakit kailangan mo siyang kasuhan? Sabi niya, para maturuan siya ng leksyon. Yun ang kanyang punto. Kaya gusto ko rin kunan ng opinion si Ma'am Lorraine, si Miss Ina, at si Brother Franco because sasabihin ko, I also appreciate how General Macanas bravely stood by us. Ako, si Ma'am Lorraine, sa SMNI, and how he consistently explained to us sa mamamayan through his opinions and blog kung paano niya ginagarantiyahan ang pagtatanggol sa karapatan namin at ng SMNI in behalf of the Filipino people. Nakakalungkot na kinasuhan na pala siya nung Monday ni General Acorda. Both of them ay kinikilala kong mga kaibigan, so I have to refer muna kay Ma'am Lorraine, kay Miss Ina at kay Brother Franco before ako magbigay ng aking sariling synthesis of my position. Ma'am Lorraine. Yung sa akin kasi walang personalan ito, no? Walang kaibigan, walang ganyan pagtungkol sa when we're talking about issues like this, no? And what bothers me over and above everything else, no? Ang napakahalaga na karapatan, that right of free expression. Lalo pa ngayon, that's the internet now, no? That's the nature of the beast, na talagang kailangan maintindihan niya ng mga gumagamit ng internet, di ba? It's a very, kaya nga game changer siya, iba siya, so kailangan intindihin niya siya. And yung karapatan ni General Macanas, tingin ko dito, ay nasusupil. And the way I understood it kasi when I was still in government, no, at that time, I was with the office of the President. It's a very powerful position. The way I see it now, no, yung optics sa akin, is that the most powerful police, no, the chief PNP, is taking on a civilian. Yeah, he's a retired general, no, but he is a civilian as well. And who is General Acorda? He's the chief PNP. He has in his command the whole police force, and he's taking on an ordinary citizen who just expressed his opinion, no? And yung nature of course, no, parang merong linya na sinasabi na hindi mo talaga, you don't cross. Kay General Acorda, sa opinion niya, nag-cross yung line by using his photo. Then why don't you just issue a statement? I mean, disclaimer. And it was contradictory to what the spokesperson said earlier, that there's no need for a loyalty check kasi solid naman ang police force behind the president, di ba? So why will you be threatened by an ordinary citizen who's just expressing his opinion? Kasi sa akin, sa isang demokrasya, no, it was made very clear talaga to me na by the former president and by my father, that the right to free expression is a right above all else, especially in a democracy. No, so you would err on the side, I would err on the side of freedom of expression. Especially so, when I was in the office of the president, I'm telling you, kung ano man yung sinabi niya, ginawa ni General Macanas, kung ano man yun, no? The president and all of us, but more so the president, the former president, napakaraming putik na ibinato dyan hanggang sa international community. Meron ba siyang dinemanda? Wala. No, wala. Kasi ang understanding namin doon,
pag ikaw ay opisyal, no, ang napakamakapangyarihan mo. And if you take on a civilian, it's a punch down. Yes. No, whereas the general right now, it's really a punch down. Papabayaan mo ang civilians kasi Correct. punch up naman yun eh. Yes, ma'am. He's a farmer, he's retired. Does he have any man in his command? Wala naman eh, 'di ba? So that's the whole thing about this administration that worries me so much, is how they're easily threatened by civilians. The taking down of my Facebook account was deleted. When was this? August, September? No? So, and all of that, no? And yun ang nagiging hallmark ng Marcos administration, onion-skinned. Yeah. No? Yan. We were detained arbitrarily and illegally because we questioned the speaker's travel expense, Yeah, as if na bawal gawin yon. And yan yung kung bakit suspended ang laban kasama ang bayan, because we question. Yan ang official reason na binigay ng MTRCB. Yeah. Tama. Ma'am, thank you for that opinion. Miss Ina and then Brother Franco. Miss Yes, Ina. yung una kong nalaman ito, Tima, ang una talaga lumabas sa isip ko, talaga, pinatulan niya yun? Parang ganun. I mean, seriously, di ba? I mean, shocking. Yeah. Pinatulan niya talaga yung ganun. Kasi parang, The chief PNP. The chief PNP, di ba? Kasi usually, sanay naman ng ating government officials, sa totoo lang di ba? Yun yung assumption natin, tulad nga nabanggit yung onion skin, di ba? Talaga sanay sa kritisismo, paninira. Yayakapin mo yun. Pero bihira talaga ako nakakarinig na pumapatol eh. Noon even down, nabanggit mo si dating Pang Rodrigo, bihira yun. Unless talaga nakasira. Kasi lahat naman, individual, institusyon, afforded ng constitution natin na depensa ng kanilang sarili. Kung talaga naapakaan na yung kanilang pagkatao. Kaso nga ba, nung idudugtong ko rin to sa nangyari itong sa atin last time, na nagtanong or kung napakan ba, nasaktan ba ang kanyang ego or what, di ba? Pinlexagan yung kanyang kapangyarihan. So parang yung nakita natin na minsan napapatanong din talaga ako, masyadong sensitive because siguro itong ating pamahalaan ngayon, no? Pero on the other side, Miss Ina, excuse may me. punto naman. Ang sabi mo, parang sa tingin mo, ang dating nitong ginawa ni General Acorda sa pag-file ng kaso against General Macanas is muscle flexing. Parang ganun. Hindi ko, this is not personal. Tinitingnan ko sa general, Sige. kasi parang hindi lang naman si Chief PNP ang nangyari, di ba? Itong sa Congress din na... And then si General Bronner, sabi ng mga Susunod. balita, ay susunod na mag-file ng kaso. Because Then, of the destabilization, ang issue. context nila ay nagde-destabilize si General Macanas. Really? An So, ordinary ibig sabihin, citizen can sabi. Ibig sabihin, makapangyarihan siguro si General Macanas para makapagsabi ng ganun at maniniwala din sila na kaya maglungsad ng destabilization effort. Ganun po ba yung sinasabi natin Did they dito? say, may question ako, did they say how General Macanas Yung ma'am, yung title destabilized? yung title ng Hindi kanyang ko nga napanood yun. yung Talaga? AFP generals and PNP generals Ilan ba ang followers withdrawing niya? support from BBM. Sabi nila, ito ay maliciously imputing not only against their persona but because of the chain of command. Yes. Lumalabas na tinarget ni General Macanas daw si General Bronner at si General Acorda to create confusion and to promote and foment destabilization agenda among the ranks of the security sector, which could not be a license for free speech kasi yan ay may mga limitation sa batas. Well, that's the claim of General Acorda. Yes. General And Bronner on- is yet to issue an official statement. Yun nga, on the other hand, di ba, kinikilala din naman natin, no, yung ating paalala din, no, sa lahat ng gumagamit ng ating media, no, ng ating online platform, lalo na yung disinformation na sinasabi, kung ano ba nagiging cause ito. But again, pag-usapin pong politika, lahat po yan. Di ba dapat tinitake natin into consideration? Tsaka, hindi naman siguro ganun walang utak ang mga Pilipino na hindi nila makikita yung Correct. ibig sabihin nun. Ako ba pag kahit naman pakinggan ko si General Macanas, parang ganun ba? So, hitayin ko din yung pahayag mismo ng ating mga official tungkol dyan. Yun lang naman po sa atin Tama. dito. Alam mo kasi nung nandyan pa ako sa opisina napakaraming trabaho. Sobrang dami. It's like unbelievable. Hindi siya talaga tumitigil. So mamimili ka talaga ng kung saan mo ilalagay yung oras mo at yung pagod mo. So sa totoo lang, wala talaga akong oras pansinin si Thinking Pinoy, yung binababoy niya ako. Kasi mamimili ka, pwede mong gawin, di ba? Pero yung What oras gain for mo the is country? very Oo. finite. Mas gusto ko, kakalabanin ko poverty, kakalabanin ko CPP, di ba? So, in other words, this chief PNP right now is choosing
to take on an ordinary citizen. Kasi how it looks like, if you're very confident, no, and you are, hindi mo papansinin yan. If at all, make a statement, that's it. But to go to Pupunain, court, Ang point mo, ma'am, pwede namang pinuna niya. and that's not only that, when you go to court, you're going to court not as whatever accorder, you're going there as the chief PNP Correct. of that's the whole Republic of the Philippines versus a civilian. Bit mo, how does that affect an ordinary citizen, you think, General Accorda? That's very scary. No, that's very scary. Personally, I won't get scared, pero kasi magagalit ako. But so dito ako nagagalit in place of our citizens, kasi this is what it means now, that the chief PNP will take you on because of a vlog. Really? Is that how insecure we are right now about our country? Frank, your take on this. Too Thank you, ma'am. much, too much. Correct, Ma'am Lorraine. Siyempre, bilang isang public of government official, ay meron kang responsibilidad. At yung responsibilidad na yun ay yung power mo. Tapos ang pinakamatindi dito, nandyan ka sa security sector, Philippine National Police. Ito ay isa sa pinaka-nirerespeto ng taong Yeah. bayan. Yeah, and At trusted. trusted Yeah. at talaga namang kinakatakutan. Hindi Yes. lang ng kriminal, bagkus mga mamamayan. Sapagkat they have the law enforcement power. Yes, correct ka, Eric. Nasa kanila ang power. Yeah. Is sa isang normal na Pilipino, pag ikaw, especially Chief of Philippine National Police ka, is very threatening. Na hindi ka pwede makapagsalita. At ito, I can possibly say that this will have a chilling effect for Oh, yeah. everyone. Yeah. Yes. Kasi bilang isang mamamahayag, isa mong karapatan, bibigyan po kayo ng isang example. Ang pinaka-perfectong example dito, ang ating Pangulong Ferdinand Marcos. Bongbong Marcos. Siya nga, sinabihan siya ni Raul Manuel. Mamamatay tao ang tatay niya at pati siya. Oo, si Percy Lapid. Ikaw ang responsable Yeah, sa pagkamatay ni Percy Lapid. Nagsalita ba ang ating Pangulo? Hindi siya nagsalita. Hindi niya pinatulan. Or inaatake siya ng mga pulboron accusations. Yes. Nagsalita. Na alam natin, Correct. insinuations ay tinatawag siyang adik. Oh, correct. Pero tahimik siya. Ang dami, di ba? Hindi siya nag-file ng kaso. Affected bang ating Pangulo? Hindi siya apektado dyan. Di ba? Dahil you really have to walk the talk. Kung ikaw, sensitibo ka, onion skin ka, na isa sa mga bagay kung dapat ka ba dyan manungkulan o hindi, kasi isa sa batayan, na ikaw ay dapat dyan sa iyong posisyon, ay dapat hindi ka onion skin. Kung onion skin ka, ay hindi ka nararapat umupo dyan. Isa sa mga bagay dito na nagpapakita, sa oras na ikaw ay mag-react, pag may kumurot sa iyo, ay isa na lamang ito. Siguro kung si General Accorda naging barangay tanod Yes. chief, Baka. walang masyadong epekto ito kasi Yeah, baka. nasa level ng barangay ang poder niya eh. Correct ka, Pero Eric. kung ikaw Pero ang namumuno, nakakatakot pa rin kung barangay Yes. captain, di ba? At saka kasi ordinary taong bayan pa rin citizen. ang Oo. subject. Yeah. Gusto ko lang ano din- ba yung chief Yeah. PNP ka? Correct, Ma'am Lorraine. Yun ang point ninyo. Oo, gusto ko lang din bigyan din dito na hindi ba maganda na may nakikita rin tayo na oposisyon Yeah. at hindi lagi puro... ako, syempre, nababasa ko news every day. It's all positive. Okay, tutuwa ako. Lahat sa war on drug, positive. Sa farm to market store and everything, lahat pagtaas, everything is positive na pinapakita ng pamahalaan. Hindi ba maganda na mayroon ding oposisyon? Sa panahon ng ating Pangulo, puro oposisyon nga, nababasa ko eh. Puro pambabati ko sa Mamamatay ating tao, si Pangulong Duterte. Rodrigo Duterte. Puro negative. Kung tawagin sa ni Trillanes, mamamatay tao Yes. itong si Duterte. Yes, Hindi correct. siya nag-file ng kaso Yun kay ang nag-file, Trillanes. diba? Yun ang normal na sistema ng ating pamahalaan. Na kinakailangan meron din pumupuna para makita ng taong bayan. Ito, simpleng vlogger lang naman na hindi mo dapat pinapansin at kinakailangan mo manindigan sa iyong trabaho lang. Sige po. May take ako doon, ma'am. Ang tanong ko ang ganito. Looks really bad. Kasi ang punto naman, in fairness to the Chief PNP, sabi niya, nang mag-usap kami, ma'am, before sa flag ceremony doon sa Camp Crame, sabi niya, hindi ko sinasagkaan ang karapatan ni General Macanas na magpahayag. Ang hindi ko nagugustuhan yung gamitin ang aming mga pictures at ang aking pangalan doon upang i-insinuate na kami ay nagwi-withdraw ng support sa presidente sapagkat yun ay isang malaking pagiging irresponsable sa pag-exercise ng press freedom o ng kanyang freedom of expression. Siguro sabi ko sa kanya, so kung hindi inilagay ang picture mo, sir, Okay. at hindi ganun ang title ng kanyang sinasabi na AFP PNP Generals withdrawing support from the President, from BBM, sabi niya, kung wala yung picture ko, kapag ganun ang headline, hindi ko yun pakikialaman. Okay. Pero yung putting
me in the limelight at kakalat sa buong mundo through internet na ako ay nagwi-withdraw ng support sa presidente at hindi totoo yon, ito ay very foul at unforgivable ang term na ginamit Eric, niya. Wow, Ano ka lang, na kwento ba sa'yo ni PNP Chief if yung unang ginawa niya ba, nag-reach out muna siya dun kaya, no? Hindi daw niya kilala, tapos hindi rin siya, akala ko nga magbibigay lang siya ng warning. Walang escalation. Yung Agad calibrated reaction. Tama ka doon, Diretso Missy, na talaga. Ma'am Lorraine. Frank, inaamin po namin kaming apat, hindi po absolute ang freedom of expression, freedom of the press, and free speech. Correct po yan. May limitations. Agree kami dyan. Ako nga, sabi ko kay Miss Inat, kay Ma'am Lorraine, at kay Brother Frank Cotts dito sa SMNI, kung nagmalabis ako sa pagkakataon na tinanong ko ng maling datos, pero totoo pala na may malaking Pero pondo. mali. Mali ang datos lang. Ang datos 1.8, 2.06 kasi pala. 2 billion Mas and malaki. 66 million. Mali yung datos. Ang dapat na ginawa ni Speaker Martin Romualdez ay kinasuhan niya ako. At kinasuhan niya kaming apat ng libel o cyber libel and then give us the day in court at para ma-prove kung kami ay nag-abuso o hindi. At pati ang aming presidente, si Sir Marlon Rosete. Pero hindi yung atakihin ang SMNI at iparalyze, lumpuin at tanggalin ang SMNI. Overacting yon at gross abuse of power and grave abuse of authority yon. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.